Marami na ngayon ang gustong mag-start mag-invest. Yung iba nagsimula na talaga. And that's already a good news. Kasi habang mas maaga kang natututo about investing, mas mataas ang chance na magkakaroon ka ng mas magandang future financially. Pero ito lang ang napapansin ko. Marami sa atin ang nag-i-invest pero hindi alam kung bakit sila nag-i-invest in the first place. Ang focus agad nila is anong stock ang bibilhin ko, anong crypto ang mataas, anong investment ang pinakamalaking dividend. Pero bihira ang nagtatanong, bagay ba talaga ang investment na to para sa situation ko? At dito nagsisimula ang problema ng maraming investor. Kapag nakita kasi nila na bagsak ang portfolio nila, bigla silang nagpapanik. Kasi maraming tao ang nag-i-invest na walang malinaw na dahilan o walang malinaw na plano. Yung iba nag-i-invest lang dahil trending, kumikita yung kaibigan, dahil nakikita sa social media, o dahil natatakot silang maiwan o mahuli o yung tinatawag na FOMO investing. Kasi habang tumataas ang market, feeling nila madali lang mag-invest. Pero kapag bumagsak ang market, doon nagsisimula ang panic. Hi, I'm Pinoy Personal Finance. I help educate my fellow Filipinos about saving, investing, and personal finance in a simple and a practical way. Sa video na to, pag-uusapan natin ang tatlong importanteng rules sa Pinoy Personal Finance bago ka mag-start maglagay ng pera sa kahit anong investments. Whether stocks, ETF, crypto, real estate, o kahit anong business pa yan, may tatlong rules tayo na sinusunod bago tayo magsimula mag-invest. Ito yung mga principles na makakatulong sa iyo para maiwasan mo ang emotional at impulsive decisions na dahilan kung bakit maraming investors ang nalulugi. Kasi sa investing, hindi lang returns ang importante. Mas importante minsan kung paano mo hinahandle ang risk, emotions, at decision making mo. Kaya dito papasok ang rule number 1. Goal. Bago ka mag-invest, kailangan malinaw muna kung bakit mo ginagawa ito. Kasi hindi lang sapat ang sagot na para yumaman. And gusto naman talaga nating lahat na yumaman. Pero sobrang vague kasi nun. Kailangan specific ka, kailangan alam mo talaga kung ano ang trabaho ng perang ini-invest mo. Kasi magkaiba ang strategy depende sa goal mo. Halimbawa, kung ang goal mo ay retirement, ibang strategy kasi yon. Kung emergency fund naman, iba rin. Kung pang down payment ng bahay after 3 years, ibang strategy din yon. At kung college fund naman ng anak mo after 15 years, ibang approach naman yon. Mostly dito na part marami ang nagkakamali. Kasi pare-pareho lang ang investment nila kahit magkaiba naman ang mga goals. Minsan nilalagay ng iba ang emergency fund nila sa mga sobrang risky na investments dahil gusto nilang mabilis lumaki ang pera nila. Sino ba naman ang ayaw na mas mataas ang return? Pero ang problema kasi dito, paano kung biglang kailangan mo ang pera tapos bagsak ang market? Mapipilitan kang mag-withdraw na lugi ang investment mo. Hindi naman dahil pangit ang investment, mali lang talaga ang purpose. Kasi ang emergency fund, ang trabaho niyan ay protektahan ka. Hindi para magbigay ng pinakamataas na return. Dapat stability, accessibility, at peace of mind. Hindi siya dapat pang-aggressive growth. Same din yan sa retirement investing. May ibang tao na sobrang takot sa risk, kaya lahat ng pera nila nasa regular savings account lang for decades. Safe naman siya, pero may hidden risk pa rin, ang inflation. Halos lahat tumataas na ang presyo over time. At kapag hindi nag-grow ang pera mo, unti-unting humihina ang buying power nito. Kaya minsan, ang mukhang safe today, pwede palang risky for your future. Kaya importante talaga na bawat piso ay may assignment. Every investment should have a purpose. At kapag malinaw naman ang goals mo, saka ka papasok sa second rule, time horizon. Kailan mo kailangan yung pera o yung investment mo? Simple question pero sobrang laki ng epekto nito sa investing decision mo. Kasi ang timeline mo ang isa sa biggest factors kung gaano kalaking risk ang pwede mong kunin. Halimbawa, kung kailangan mo ang pera after 1 or 2 years, hindi mo pwedeng ilagay lahat sa volatile na investments. Kasi wala kang sapat na oras para makabawi kapag bumagsak ang market. Imaginein mo to, nag-iipon ka para sa down payment ng bahay mo. Excited ka, gusto mong mabilis ang paglaki ng pera mo. Kaya nilagay mo lahat ang pera mo sa high risk na investment. Pero 6 months bago ka bumili ng bahay, bumagsak ang market ng 30%. Ngayon, anong mangyayari? Either maghihintay ka kahit kailangan mo na yung pera or mapipilitan kang ibenta na lugi ang investment mo. Ito yung isa sa hindi naintindihan ng maraming investor. In history kasi, ang stock market has always recovered from crashes eventually. Pero ang recovery time is depend kung how severe the crash is. For the S&P 500, the average recovery after major crashes is roughly
1 to 2 years pag mid-bear markets, 3 to 6 years pag mga major crashes or mga recession. Pag mga extreme events naman, sometimes it will take 10 years or more. At sa bawat crash na yan, maraming tao ang naniniwala na tapos na ang market. Pero eventually, nagre-recover pa din. Hindi siya agad or overnight, pero in history and data, nagre-recover pa din. Kaya hindi porket maganda ang investment, ibig sabihin, bagay na ito sa kahit anong timeline. Minsan kasi, tama ang investment, pero mali ang timing. Kaya sobrang importante ng time horizon. Kapag short term ang goal mo, mas importante ang stability at protection ng capital. Kasi priority mo dito ang i-preserve yung pera mo at hindi yung hahabulin ang highest return. Pero kapag long-term investor ka, ibang usapan na. Ang pinakamalaking advantage mo ay time. Kapag mahaba ang timeline mo, mas kaya mong tiisin ang mga market crashes, recession, at temporary losses. May mas oras ka pa kasi maghintay para sa recovery. Yun talaga ang isa sa biggest advantage ng mga long-term investors. Dahil habang humahaba ang investing horizon mo, mas tumataas din in history ang probability ng positive return sa diversified na investments. Kaya halimbawa, kung ang retirement goal mo ay after 20 to 30 years pa, dito pumapasok ang third rule. At isa ito sa pinaka-underrated sa lahat, risk tolerance. Ito naman yung emotional side sa investing. Dito talaga natitest ang maraming investors. Kasi akala ng iba, aggressive investor sila, hanggang ma-experience nila ang totoong market crash. Madali kasing sabihin na okay lang sa akin ang risk. Madali kasing maging confident kapag puro green ang portfolio mo. Pero ibang usapan na kapag down ng 20%, 30%, or even 50% ang investment mo. Imagine mo yung 100,000 na portfolio mo tapos bumagsak ng 80,000. Doon mo talaga malalaman kung kaya mo emotionally. Ang kailangan mo ay strategy na kaya mong panindigan long term. Kasi kahit gaano pa kaganda ang strategy mo sa papel, kung hindi mo naman kayang hawakan emotionally, eventually magpapanik ka rin. At kapag emotional ang decision mo, doon nagsisimulang masira ang long-term returns mo. Ito yung common cycle ng maraming investors. Natatalo sila dahil hindi nila kayang kontrolin ang emotion nila dahil sa bad times. Kaya importante talaga na maintindihan mo muna ang sarili mo bago ka mag-invest. Kung hindi ka makatulog kapag bumagsak ang investment mo, baka masyadong aggressive ang portfolio mo. Kung every hour naman chine-check mo yung portfolio mo dahil sa anxiety, baka kailangan mong bawasan ang risk. And that's okay. Hindi goal ng investing ang magkaroon ng pinaka-aggressive na portfolio o pinakamalaking return. Ang goal ay magkaroon ng strategy na kaya mong sundan consistently for how many years. At importante rin na maintindihan mo na hindi lang pagkalugi ang klase ng risk sa investing. Meron kasing iba't ibang klase ng risk. Kaya bago ka mag-invest sa kahit anong investment, tanungin mo muna ang sarili mo ng ilang importanteng question. Ano ba talaga ang goal ko? Kailan ko ba kailangan yung pera? At gaano kalaking volatility ang kaya kong tiisin emotionally? At dapat honest ka sa sagot mo. Yung totoong ikaw during bad times. So bago ka mag-chase ng returns, chase clarity muna. Kasi kapag malinaw ang tatlong bagay na ito, goal, time horizon, at risk tolerance, mas nagiging simple ang lahat. Mas less panic, mas less emotional decision, mas stable ang direction mo. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direction, at mas mabilis ang progress, at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. Sana po nakatulong to para mag-guide ka mag-start sa investing journey mo in a smart way. And if you got value from this video, please don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. Thank you so much for watching and see you in the next one. Salamat!